Niyo po kung meron mang isa sa mga mapapansin nyo, isa sa mga kwento sa Biblia na para siyang napaka-intriguing ay yung isang eksena sa Biblia na kung saan yung mga apostol o yung mga disciples ng ating Panginoon ay nag-request sa Panginoon nang sabihin ng Panginoon yung usapin tungkol doon sa pagpapatawad. Ang sabi nila, Lord, increase our faith. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Sa tingin nyo, bakit kaya yung mga taong ito na napakalapit sa Panginoon, laging kasama ng Panginoon, laging nakakausap ng Panginoon, nang mag-discuss ang Panginoon about doon sa pagpapatawad, ang sabi nila sa Panginoon, Lord, increase our faith. Bakit kaya iyon yung kanilang hiniling sa Panginoon? Kasi nga, kung papansinin nyo, sa atin, kahit sa atin personally, alam natin na isa sa mga pinaka-challenging na part ng ating buhay, yung magpatawad. Totoo po ba yan? Emotional aspect, hindi siya ganun kadali sa isang tao. Lalo na kung ang lalim ng iniwang sugat sa iyo ng isang tao. Totoo po ba yan? Hindi madali ang magpatawad kapag ang isang bagay na nagawa sa iyo ay napakalalim. And at the same time, paulit-ulit. Alam niyo po, isa sa mga pinaka-struggle na maraming tao, yung magpatawad doon sa nakapanakit sa kanya. Sino po rito nasaktan na? Alam niyo po, may mga tao, kahit sinasabing nagpatawad na siya, pero pag naalala yung ginawa sa kanya, bumabalik ang sakit. Totoo ba yan? At may mga tao, lahat ng sinasabi, o may mga taong kahit sinasabing wala na sa kanya yung nagawa o yung nangyari sa kanya, pag nakakita ng kaparehas na pangyayari, nasasaktan pa rin. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Every time na bumabalik sa alaala mo yung karanasan mo nasaktan ka, at may kirot pa rin sa puso mo, ibig sabihin lang nun, nakakulong ka pa sa ng kahapon. Iyon lang yung ibig sabihin nun. Every time na bumabalik sa alaala mo yung karanasan mong nasaktan ka, may kirot pa rin sa puso mo, ibig sabihin lang nun, nananatili ka pang biktima nung nakaraan sa buhay mo. And at the same time, tandaan nyo po, every time na bumabalik sa alaala mo yung karanasan mo nasaktan ka at may kirot pa rin sa puso mo, ibig sabihin lang nun, na ipagkakait mo pa yung totoong kapatawaran sa nakapanakit sa iyo, sa nakasugat sa iyo. Iyon lang ang ibig sabihin nun, na every time bumabalik sa alaala mo, yung karanasan mo, every time na meron pa rin kirot sa puso mo, doon sa mga nangyari sa nakaraan, ibig sabihin nun, hindi mo pa naibibigay ang totoong pagpapatawad. Ibig sabihin nun, biktima ka pa rin ng nakaraan sa buhay mo, and at the same time, nakakulong ka pa rin sa nakaraan ng buhay mo. Ano pinapakita rito? Hindi mo talaga pwedeng masabi na malaya ka na sa sakit ng nakaraan kung every time na maalala mo yung ginawa sa'yo, nandoon pa rin yung sakit. Grabe pa rin ang sakit. At hindi mo talaga pwedeng masabi na wala ka na doon sa nakaraan kung every time na maalala mo ginawa sa'yo, grabe pa rin ang sakit sa'yo. At hindi mo talaga pwedeng masabi na galing ka na doon sa sugat na dinala ng isang tao sa buhay mo kung every time na maalala mo ginawa sa'yo, grabe pa ang sakit sa'yo. Now the question is, what are the usual source of our hurt in our journey? Alam niyo po, pag tinignan mo, meron naman talagang mga karaniwang pinanggagalingan yung sakit, yung sugat sa puso ng isang tao. At unang-una na ron, the wounds of betrayal from whom you trust most. Sino po rito? Aminado. Iba sakit pag ang nag-betray sa'yo, yung nagtaksil sa'yo, sobrang pong pinagkatiwalaan. Totoo po ba yun? Iba dating nito sa atin eh. Kapag yung nagparana sa'yo ng betrayal, yung nagparana sa'yo ng pagtataksil, yung taong hindi mo iniisip na gagawin sa'yo yung bagay na yon. Alam niyo po, kapag ang nagtaksil sa'yo, yung taong hindi mo inaasahang gagawin sa'yo to, alam niyo po, kahit asawa mo pa, kahit magkasundo na kayo,
nagkaayos na kayo, may time pa rin sa puso mo na puno ka ng takot. Pansinin nyo, pag ang nang iwan sa'yo, magulang mo, nanay mo, tatay mo, malaki ka na, nandoon pa rin ang sugat. Totoo po ba yan? Pag ang asawa mo, sabi ko nga po, ang nagtaksil sa'yo, kahit nagkasundo na kayo, minsan, may kurot pa rin sa puso mo. Pag magulang mo ang nakapanakit sa'yo, kahit malaki ka na, minsan, nandoon pa rin ang sugat. At pansinin nyo, pag ang nakasugat sa'yo, pamilya mo, hanggat hindi kayo nagkakaayos, parang may tinik sa lalamunan na hindi maalis-alis sa'yo. At ito po ang totoo. Yung pinakamalalim na maiiwan o naiiwang pakiramdam sa mga taong nakaranas ng betrayal, yung pakiramdam na pinabayaan siya. Alam niyo po, those who suffer the wound of betrayal has felt let down. Ito yung pakiramdam na pinabayaan siya ng tao na yon. Those who suffer the wound of betrayal lost confidence from those whom he witnessed lies. And those who suffer the wound of betrayal has created the fear of separation. Alam niyo po, hindi lang yung pakiramdam na pinabayaan siya, hindi lang yung duda na laging magsisinungaling na naman sa kanya, yung taong nagbetray sa kanya, maging yung takot doon sa yung pakiramdam na maiwan siya. Yung mga taong biktima ng betrayal, tandaan niyo po, hindi nawawala sa kanila yung ganitong klase ng betrayal, yung ng klase ng pakiramdam. Lalo na yung pakiramdam na iiwanan na naman siya. At alam niyo po, ang pinakamasakit na goodbye sa isang tao is the one that was not spoken. Yung nawala na lang na hindi sinabi sa'yo, mawawala na pala sa buhay mo. May mga ganong pangyayari. Totoo po ba? May mga sa isang relasyon, sometimes magugulat ka, hindi na pala kayo. Sino rito naka-experience na yun? Yung akala mo siya pa yung asawa mo pero hindi na pala? Yung akala mo kayo pa pero hindi na pala kayo? Alam niyo po, again, the saddest goodbye is the one that was not spoken but experienced. Yung hindi sinabi sa'yo pero pinaranas sa'yo. Napansin niyo yan? May mga tao hindi sinasabi sa'yo na ayaw na sa'yo pero pinararamdam lang. May mga tao na hindi sinasabi na may iba na pero nararamdaman mo. Totoo po ba yan? Sa mga nagmahal na hindi sinabi sa'yo pero pinaramdam sa'yo. Hindi sinabi sa'yo pero nakita mo na ginagawa. Alam niyo po, again, yung mga taong nakaranas ng betrayal, ng pagtataksil, pangiiwan, ang madalas na impact nito sa kanila, pakiramdam na pinabayaan siya. Pagkawala ng tiwala sa mga nagsinungaling sa kanya, at pagkakaroon ng takot na mahiwalay. And another source ng ating mga wounds sa ating puso, the wounds of abandonment from those you've relied most. Totoo ba, isa sa mga source ng sakit ng kalooban, yung sakit na dulot ng iniwang ka. Isa sa mga source ng sakit ng kalooban, yung sugat na dala ng pang-iiwan sa mga taong hindi mo inaakalang iiwang ka. Pero nangyayari. Totoo ba yan? May mga asawa, hindi natin ina-expect na iiwan tayo, pero iniwan tayo. Nangyayari po ba yan? May mga anak, hindi mo ina-expect na iiwan ka ng magulang mo, pero iniwang ka. Alam niyo po, pag binabalikan ko yung isa sa mga nag-viral na video natin about honoring parent, yung isa doon sa mga pinaka makikita nyo na comment doon, yung comment ng isang tao na nando doon, sabi niya, nagtatrabaho siya sa orphanage, sabi niya, sana sabihin nyo din sa mga magulang na nang iwan ng kanilang anak that they should honor their children. Kasi nga, kung meron man tayong mga hindi pinaka-ine-expect na mangiiwan sa atin, pamilya natin eh. Totoo po ba yan? Kung meron man tayong pinaka-hindi ine-expect na mangiiwan sa atin, yung asawa natin, yung magulang natin, yung mga anak natin. And the most painful wounds na pwede nating maramdaman
Yung sugat na dala sa atin ng mga taong hindi natin na-expect, naiiwan tayo sa buhay natin, pero iniwan tayo. Alam niyo po, isa sa mga pinaka-source ng sugat, pinakamalalim na source ng sugat sa kalooban ng tao, yung pang-iiwan ng nanay, ng tatay, ng asawa, ng anak sa magulang. At ito po ang matindi. Yung mga taong nagsasuffer from the wounds of abandonment suffers from deep sadness without knowing why. Napansin niyo yan? Yung pinakamalalim na sugat doon, yung sugat na hindi mo alam bakit nararanasan mo yon. Sino po rito na-experience na yon? Na hindi mo alam bakit nasasaktan ka. Bakit nasaktan ka doon sa ginawa sa'yo? Hindi mo alam bakit iniwang ka. Hindi mo alam bakit alam mo nang mali yung ginawa sa'yo, pero bakit nasasaktan ka pa rin? Alam niyo po, iyon yung mas nagpapalalim ng sugat sa atin eh. Yung hindi mo makuha agad ang sagot bakit ginawa sa'yo yung bagay na yon. At hindi mo alam, hindi mo makuha agad yung sagot bakit pinayagan ng Diyos. Alam niyo po, ang pinakamatinding impact sa tao na nasasaktan, nasugatan dahil sa pang-abandon sa Kanya, nagsuffer siya ng matinding kalungkutan nang hindi niya alam bakit niya nararamdaman yan. Totoo po ba? Sometimes, may mga bagay na hindi natin alam pero nararamdaman natin. Alam natin o hindi natin alam yung isang bagay na yon, bakit pinayagan ng Diyos, bakit ginawa sa'yo, pero nararamdaman mo yung lungkot, yung sugat. What's the point? Madalas sa ayaw at sa gusto mo, may mga nang iwan sa'yo na mahal mo, sa ayaw at sa gusto mo, tiyak masasaktan ka. Pag may nang iwan sa'yo na mahal mo, pag may nang iwan sa'yo na mahalaga sa'yo, sa ayaw at sa gusto mo, masasaktan ka. Pag may nang iwan sa'yo na hindi mo inaasahan, sa ayaw at sa gusto mo, masasaktan ka. Kaya nga kahit sabihin mo pa sa sarili mo na hindi ka na dapat malungkot sa pang-iiwan sa'yo, dahil mahal mo siya, masasaktan ka pa rin eh. Kahit sabihin mo sa sarili mo na hindi ka na dapat masaktan, pero dahil pinahalagahan mo siya, time will come, masasaktan ka pa rin eh. There are moments ng buhay mo na masasaktan ka pa rin. At kahit sabihin mo sa sarili mo na hindi ka na dapat masaktan dahil hindi mo naman ine-expect na iniwan ka, pero iniwan ka, pero at some moment ng buhay mo, masasaktan ka pa rin. Alam niyo po, ang pinakamahirap na i-deal ng kalungkutan, yung kalungkutang hindi mo kayang sagutin, bakit patuloy mong nararamdaman? Alam niyo po, mas madali pang i-deal yung kalungkutan, yung sakit, na alam mo bakit mo nararamdaman pa eh. Pero yung hindi mo alam bakit nararamdaman mo pa, kasi nga para sa'yo, hindi naman worth yung taong nang iwan sa'yo, nang abandon sa'yo, pero alam niyo po, isa sa mga pinaka hindi natin kayang kontrolin, yung emotion natin. Na kahit ayaw mong masaktan ka, pero hindi mo masabihan eh. Totoo po ba yun? Sometimes, kahit sa isip mo, sinasabi mo na dapat hindi ka na nasasaktan, pero yung emotion kasi natin, minsan hindi naman natin talaga kayang diktahan. Hindi mo kayang sabihan na, huwag ka na lang masaktan. Alam niyo po, isa sa mga source ng wounds natin, hindi lang yung betrayal, hindi lang yung tinatawag nating pag-abandon sa atin. Isa pa sa mga source nito, the wounds of rejection from whom you choose most. Sino po rito nakaranas na ng rejection sa buhay? Ako lang po ba yung nakaranas ng rejection? Alam niyo po, isa sa mga pinakamasakit na rejection, galing sa taong pinili mo pero hindi ka pinili. Totoo po ba yan? Masakit yung pinili mo siya, pinili mo na maging asawa mo, pinili mong mahalin, pinili mo na makasama, pero hindi ka pinili. Alam niyo po, pinakamasakit na rejection sa buhay, yung pinili mo, pero hindi ka pinili, yung minahal mo, pero hindi ka minahal. At yung sinamahan mo, pero hindi ka sinamahan forever. Now, ang tanong, bakit ang lalim ng sugat na dinadala sa isang tao ng suffering from the pain of rejection? Una, it sends a message of false
unworthiness. Alam niyo po, ang isang taong na-reject, ang unang-unang message na nagre-register sa kanya, unworthy siya. Totoo pa ba yan? Sino na nakaramdam nun? Na parang nung nireject ka, nung iniwang ka, nung inabandon ka, nung pinagtaksilang ka, pakiramdam mo, napaka-unworthy mo. Alam niyo po, ang isang taong na-reject, ang unang-unang nagre-register sa kanya, unworthy siya, kaya siya pinagpalit. Ang isang taong na-reject, ang unang-unang message na nagre-register sa kanya, unworthy siya, kaya siya inayawan. Sino po rito nakaranas na ayawan? Masarap po siya? Di ba? Masakit? Yung hindi mo maipaliwanag, yung sakit, bakit inayawang ka? Yung ayawang ka sa trabaho, sabi ko nga po, madali pa siyang madili, di ba? Maghanap ka lang ng ibang trabaho, madidil na yun eh. Pero yung ayawang ka ng asawa mo, parang ang hirap namang idil nun, di ba? Paano ka hahanap ka rin ba ng panibagong asawa na naman? Alam niyo po, ang problema sa isang taong na-reject, hindi nagtatapos yung epekto sa pakiramdam na unworthy siya eh. The person's sufferings from the wounds of rejection tend to withdraw from others to avoid feeling it again. Kasama dun sa domino effect na isang taong na-reject, yung ikaw na mismo sa sarili mo, yung naglalayo, kusang naglalayo sa karamihan dahil sa takot na maulit pa uli yung rejection na naranasan niya. At the same time, the person suffering from the wounds of rejection tends to be extremely perfectionist in order to feel love. Ang isang taong rejected, alam niyo po, ang tendency nito, yung maging extremely perfectionist siya para lang maramdaman niya na mahal siya, mahalaga siya. Ano pinapakita nito? Ang taong rejected, doble-doble ang suffering, ang pain na nararamdaman dahil na-reject siya. Yung siya na nga ang nakaramdam sa sarili niya na kailangan niyang ilayo sa karamihan ang kanyang sarili para hindi siya masaktan uli, and at the same time, kailangan niyang gawin ng in a perfect stage yung mga ginagawa niya para mahalin lang siya. Alam niyo po, kaya nga minsan, mapapatanong ka talaga sa Diyos eh, bakit pinayagan niyang masaktan ka? Totoo ba minsan, hindi mo maiwasang matanong ang Diyos, bakit sa dinabi-dami ng tao, ikaw pa yung napagtaksilan? Napansin niyo? Sometimes, hindi natin maiwasang matanong ang Diyos, bakit sa dinabi-dami ng tao, ikaw pa yung inabandona? Ikaw pa yung iniwan? Sometimes, minsan hindi natin matanong, maiwasang matanong ang Diyos, bakit sa dinabi-dami ng tao, ikaw pa yung na-reject? Pwede naman yung katabi mo na lang. Napansin niya yan? Alam niyo po, the questioning, bakit nga ba pinapayagan ng Diyos yung mga bagay na yan? Ma-betray ka, ma-abandon ka, ma-reject ka. Alam niyo po, sometimes, God has to put us in the most painful phase of life to bring us closer to our breakthrough. Sometimes parang ang hirap maintindihan, bakit kailangang hayaan ng Diyos na masaktan ka at gagamitin lang pala yun ng Panginoon para ilapit ka doon sa breakthrough mo. Dito po sa Genesis chapter 41, 37 to 41, pansinin nyo, ang mungkahi ay kinatuwa ng Paraon ang kanyang mga lingkod, kaya sinabi ng Paraon sa kanyang mga lingkod, makakakita tayo ng isang taong kagaya nito, makakakita kaya tayo ng isang taong kagaya nito na kinasihan o kinakasihan ng Espiritu ng Diyos? Sinabi ng Paraon kay Jose, yamang itinuro sa iyo ng Diyos ang lahat na ito ay walang matalino o pantas na gaya mo. Ikaw ay magiging pinuno ng aking bahay at ayon sa iyong salita ay susunod ang aking buong bayan. Tanging tungkol lamang sa aking pagkahari, magiging mataas ako kaysa sa iyo. Sinabi ng Paraon kay Jose, ikaw ay inaatasan ko
upang mamahala sa buong lupain ng Ehipto. Sino po naniniwala? Minsan, ang Diyos dadaling ka doon sa pinakamasakit na phase ng buhay mo para ilapit ka sa breakthrough ng buhay mo. Totoo po ba yan? Sometimes, kailangan mo pa palang saktan o iwan ng asawa mo para makita mo yung buhay na nag-iintay sa'yo doon sa malayo para doon sa breakthrough ng buhay mo. Sometimes, kailangan mo pa palang i-abandon ng isang taong hindi mo inaasahan na i-abandon ka para malapit ka doon sa breakthrough ng buhay mo. And sometimes, kailangan ka pang ma-reject para makarating ka doon sa breakthrough ng buhay mo. Si Joseph, ang hirap ng pinagdaanan niya. Ni-reject siya, binetray siya ng kanyang mga kapatid, pero iyon pala ang dahilan para siya ay makarating doon sa breakthrough ng kanyang buhay. Alam niyo po, sometimes, ang sakit ng paraan ng Diyos. Totoo po ba yan? Sometimes, ang hirap tanggapin ng paraan ng Diyos para makarating ka doon sa breakthrough ng buhay mo. Alam niyo po, minsan ang Diyos, dadaling ka doon sa pinakamasakit na phase ng buhay mo para ilapit ka sa totoong purpose ng buhay mo. Sometimes, ang Diyos, dadaling ka sa pinakamasakit na phase ng journey mo para ihanda ka sa totoong portion ng buhay mo. By the way, sino po naniniwala? Hindi naman totoo o hindi naman ang kahirapan ng totoong portion ng buhay mo. Totoo po ba yan? Alam niyo po, sometimes, hahayaan ng Diyos na masaktan ka, masugatan ka, para makarating ka doon sa totoong portion ng buhay mo. Si Joseph, ang totoong portion ng buhay niya, hindi lang yung siya yung nagtatanim, nandoon sa pag-aalaga ng mga hayop. Hindi lang iyon yung totoong portion ng kanyang buhay. Ang totoong portion ng kanyang buhay, yung pagiging governor ng Egypt. Pero, bago niya maranasan yung totoong portion ng buhay niya, kailangan muna niyang maranasan na i-betray siya ng mga taong malapit sa kanya, ng mga taong mahal niya. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Lahat ng painful experience sa journey mo, part siya ng malaking puzzle o jigsaw puzzle na bubuo sa iyo. Tandaan niyo po, sino naniniwala, may kwenta lahat ng sakit na ipinaranas ng Diyos o hinayaan ng Diyos na maranasan mo sa buhay mo. Totoo ba yan? Lahat yun, may kwenta. Sino po naniniwala? May dahilan lahat ng sakit na naranasan mo o ipinaranas, hinayaan ng Diyos na maranasan mo sa buhay mo. At sino po naniniwala? May halaga lahat ng naranasan mong sakit sa buhay mo. Yung betrayal sa iyo, yung abandonment na naranasan mo, yung rejection na naranasan mo, lahat yon may kwenta, may halaga, at may dahilan ng Diyos. Bakit niya pinayagan sa buhay mo? Alam niyo po, maniwala ka, yung betrayal, yung pagtataksil na hinayaan ng Diyos, kasama yon sa bubuo sa isang matatag na ikaw. Sino po naniniwala? Yung mga taong na-betray, yung mga taong pinagtaksilan, hindi na sila yung gaya ng dati. Totoo ba yan? Hindi na ikaw yon. Kung ikaw man ay nakaranas ng pagtataksil, nakaranas ng betrayal, ng abandonment, ng rejection, tandaan mo, laging may binabago ang Diyos sa taong nakaranas nito. Mas tumatatag, mas nagiging matibay ang isang tao na nakaranas nito. At maniwala ka, yung pang-iiwan sa iyo na hinayaan ng Diyos, kasama yon sa bubuo sa iyo. Ikaw na mas matatag kesa doon sa dati. At maniwala ka, yung rejection na naranasan mo, hinayaan nyo ng Diyos na maranasan mo para mabuo ka. At maniwala ka, yung akala mo, sinira ka ng rejection, binawasan ka ng rejection, binagsak ka ng rejection. No! Ang totoo, mas binuo ka pa ng rejection sa buhay mo. Alam niyo po, sobrang hirap na hinayaan ng Diyos yung mga karanasan na yon. Pero kasama yon sa totoong bubuo sa iyo. Ikalawa, lahat ng painful experience sa journey mo, part na malaking jigsaw puzzle na bubuo sa tagumpay mo. Sino naniniwala? May nag-iintay na tagumpay sa kabila
nung mga naranasan mong rejection sa buhay mo. Totoo ba yan? Sa naranasan mong mga betrayal, sa naranasan mo ng mga abandonment sa buhay mo, sa kabila nito, laging may nag-iintay na tagumpay. Alam niyo po, by the way, sino naniniwala? Wala naman talagang libreng tagumpay sa buhay. Totoo ba yan? Wala naman talagang madaling tagumpay sa buhay, and at the same time, wala namang napupulot na tagumpay sa buhay na ito. Tandaan niyo po, lahat ng tagumpay sa buhay, intentionally, pinaghihirapan. Totoo ba yan? Lahat ng tagumpay sa buhay, intentionally, binabayaran. At lahat ng tagumpay sa buhay, intentionally, ginagawa. At minsan, the price you have to pay para sa tagumpay mo, yung relasyon mo sa asawa mo. Sometimes, the price you have to pay para sa tagumpay mo, yung relasyon mo sa mga anak mo. At minsan, the price you have to pay para sa tagumpay mo, the prime of your youth. Napansin niyo yan? Lalo na yung mga nagsisipag abroad, nagsisipag trabaho sa malayo. Sometimes magugulat ka pa. Hindi mo akalain, 40 ka na pala, 50 ka na pala, magsisenior ka na pala. Ang dami ng naubos na panahon. Though ito ay ginawa natin sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating pangarap, para sa mga gusto natin sa ating mga mahal sa buhay, pero sometimes hindi mo maiiwasan na magulat ka pa. Nandun ka na pala sa stage na yun ng buhay mo. Kaya nga wala naman talagang libreng tagumpay. Kaya nga doon sa mga anak na mga nagsisipag OFW, huwag niyo sasayangin yung ibinayad ng mga magulang nyo para sa tagumpay ng buhay nyo. Huwag niyo sasayangin yung mga panahon na ibinayad nila na tiniis na hindi kayo makasama para lang meron kayong maayos na buhay. Hindi po libre ang tagumpay, yung mga masasarap na buhay na nararanasan ng mga anak na nagsipag-abroad ang magulang. Hindi libre yon. Lahat yung binayaran nila ng kanilang panahon, ng kanilang kabataan, ng kanilang kalakasan. And whether we like it or not, we have to accept na magbabago buhay mo habang tumatanda ka. Maraming hindi ka magagawa, marami kang mga bagay na gustong gawin pa, pero hindi mo na pwedeng gawin pa dahil nagkakaedad ka na. Totoo po ba yan? Sa mga nagkakaedad, sino aminado? May mga bagay na hindi ka na nagagawa gaya ng dati. Alam niyo po, again, hindi libre ang tagumpay. Laging may bayad. Another thing, sometimes God has to put us in the most painful phase of life to go into higher level of learning in life. Totoo ba minsan, dadaling ka talaga ng Diyos sa pinakamasakit na phase ng journey mo para matutunan yung bagay na hindi mo natutunan nung hindi ka pa nasasaktan. Sino po rito aminado? Nung masaktan ka, ang dami mong natutunan. Wala kang natutunan, uulit lang uli yan. Pag wala kang natutunan doon sa betrayal na naranasan mo, sa susunod, pagtataksilang ka uli. Pag wala kang natutunan doon sa abandonment na naranasan mo, sa susunod, may mangiiwan uli sa'yo. Pag wala kang natutunan doon sa mga nang-reject sa'yo, sa susunod, marireject ka uli. Kaya nga, dapat malinaw sa atin, ang Diyos, minsan nahayaan kanyang dalhin doon sa pinakamasakit na phase ng buhay mo simply because gusto niya meron kang matutunan sa buhay mo. Alam niyo po, minsan dadaling ka talaga ng Diyos sa mag-iisa ka lang sa buhay mo para matutunan yung bagay na dapat mong matutunan. At minsan ang Diyos, hahayaan niya na makarating ka doon sa phase ng buhay mo na pinakamalulungkot ka para matutunan mo yung bagay na dapat mong matutunan o hindi mo natutunan sa panahon na hindi ka malungkot. Kasi nga, ito po ang reality sa buhay natin. May mga bagay na matututunan ka lang doon sa point na nasaktan ka. May mga bagay na matututunan ka lang doon sa point na nahihirapan ka. At may mga bagay na matututunan mo lang doon sa point na nag-iisa ka at malungkot ka. Ano pinapakita rito? Una, painful experience is a powerful teaching tool of God to the best.
develop us. Sino po aminado? Again, mas marami kang natutunan sa buhay nang mapagtaksilang ka. Mas marami kang natutunan sa buhay nung ma-abandon ka. Mas marami kang natutunan sa buhay nung ma-reject ka. Kasi nga ito ang totoo. Things that has truly enlightened your journey has been through affliction. Ang problema, maraming tao, hindi lang takot masaktan, ayaw pang masaktan. Totoo po ba yan? Sino po rito aminado? Ayaw mong masaktan ka. Especially emotionally, o yung emotional aspect ng buhay mo. Pero ito po ang totoo, sometimes, kailangan mo talagang masaktan para lang matutunan ng isang bagay. Kaya nga hanggat takot kang masaktan, nadideprive mo sarili mo sa pagkatuto sa maraming bagay. Hanggat hindi ka natututo, at tandaan nyo po, hanggat hindi ka natututo, madideprive mo sarili mo sa maraming kalayaan sa buhay. For learning cannot exist without freedom, and freedom carries the risk of pain. Minsan, kailangan mo talagang masaktan para maranasan ang kalayaan. Ikalawa, painful experience help us to focus on what's really matter and who's really matter in life. Ito po ang totoo. Nung masaktan ka, doon mo mas na-realize yung mga mas importante sa buhay. Totoo po ba yan? Sino aminado? Nung nasaktan ka, doon mo mas na-realize yung mas mahalaga sa buhay na meron ka. At sino po aminado? Nung masaktan ka, doon mo mas na-realize yung importance ng mga tao sa paligid mo. And at the same time, sino po aminado? Nung masaktan ka, doon mo mas nakilala yung totoong magmamalasakit sa iyo. Alam niyo po, kung kailan tayo nasaktan, doon lang natin nakita yung totoong nagmamalasakit sa atin eh. Totoo ba yan? Kasi may mga tao, nung sinaktan ka, o nung masaktan ka sa buhay mo, hindi ka man lang nakamusta eh. Totoo ba yan? May mga nakaranas ng betrayal, ng mga pagtataksil, pero hindi man lang nakamusta ng mga taong inaasahan mo na may mga magmamalasakit sa iyo eh. Alam niyo po, doon din sa phase na yun ng journey mo, mas marirealize mo, the deeper you attach from someone or something, the greater the pain pag nawala sa'yo. Minsan doon lang natin nare-realize na ang lalim pala ng iiwang sakit sa atin. Ikatlo, painful experience used by God to broaden our perspective in life. Totoo ba, mas lumalawak ang pananaw mo sa buhay nung may magtaksil sa iyo eh. Sa kabila ng minahal mo naman. Sino po rito aminado? Mas lumawak ang pangunawa mo sa buhay. Mas lumawak yung pananaw mo sa buhay matapos kang mapagtaksilan. At sino po aminado? Mas lumawak ang pananaw mo sa buhay nung may mang-iwan sa iyo sa kabila ng kahit kailan, di mo naman siya pinagpalit. At the same time, sino po aminado? Mas lumawak yung pananaw mo sa buhay nung may man-reject sa iyo na sa kabila ng lahat, hindi mo naman siya nire-reject. What's the point? Sometimes, it takes deeper pain para mas makilala mo buhay. Sometimes, it takes deeper pain para mas makilala mo mga tao sa paligid mo. And sometimes, it takes deeper pain para mas makilala mo sarili mo. Sa panahon pala na mas nasasaktan tayo, mas nakikilala natin ang buhay. Mas nakikilala natin yung mga tao sa paligid natin at mas nakikilala natin yung sarili natin. Sino po rito gusto ng masaktan? Alam niyo po, and another thing, sometimes God has to put us in the most painful phase of life to appreciate the goodness of God through suffering. Sabi ni Joseph, totoong nagplano kayo ng masama sa akin, pero pinlano ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang magliligtas ng marami sa inyo sa tagutom. Alam niyo po, sometimes ilalagay ka ng Diyos sa pinakamasakit na phase ng journey mo
para lang mas ma-appreciate mo kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Totoo ba yan? Sometimes, kung kailan nandoon ka sa pinakamasakit na phase ng journey mo, doon mo lang makikita, doon mo pala marirealize kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, minsan, dadaling ka ng Diyos doon sa pinakamasakit na phase ng journey mo bago mo makita kung gaano kaganda ang inihahandang buhay ng Diyos sa iyo. Sino po rito? Saka mo lang nakita yung ganda ng inihandang buhay ng Diyos sa iyo after mo pang masaktan sa buhay. Alam niyo po, minsan padadaanin ka muna ng Diyos sa pinakamasakit na phase ng journey mo para malakaran mo yung greater chapter ng journey mo. What does it mean? Una, no matter how painful ang dinadaanan ng buhay mo, still, God is in control. Tandaan niyo po, yung moment na hinulog si Joseph sa balon ng mga kapatid niya, sino naniniwala? That moment, still, God is in control sa buhay ni Joseph. Totoo po ba yan? Nung panahong hinulog siya ng mga kapatid niya sa balon, maniwala ka, ang Diyos pa rin ang may control ng buhay ni Joseph during that time. At sino po naniniwala? Yung moment na pinagbibintangan si Joseph nung asawa ni Potiphar, nananatiling control ng Diyos ang sitwasyon ng buhay niya. Totoo po ba yan? At sino naniniwala? Yung moment na tuluyan ng pinakulong si Joseph ni Potiphar, still, ang Diyos ang may control sa buhay niya. Ano pinapakita nito? Minsan, kahit mahirap maunawaan yung grabing sakit na dinadaanan mo, kailangan mo lang tanggapin na bahagi yon ng mas malaking plano ng Diyos sa buhay mo. Minsan, kahit ang hirap tiisin, yung grabing sakit na dinadaanan ng buhay mo, kailangan mo lang tanggapin na bahagi yon ng mas magandang plano ng Diyos sa buhay mo. At minsan, kahit parang gusto mo nang sumuko doon sa grabing sakit na dinadaanan ng buhay mo, kailangan mo lang tanggapin na bahagi yon ng katuparan ng mga pangarap ng Diyos para sa iyo. Sino po naniniwala? Marami pang pangarap ang Diyos sa buhay mo despite na nasaktan ka, despite na may nang reject sa iyo, despite na may nang abandon sa iyo, still ang daming pangarap pa ng Diyos na gusto niya matupad sa buhay mo. Ikalawa, incomparable sa nag-iintay na bunga sa future ng buhay mo, yung maigsing panahon ng pagtitiis mo. Sino po naniniwala? Without Joseph, 13 years of suffering, hindi mararanasan ni Joseph yung 80 years ng kapangyarihan bilang gobernador ng Egypt. Sino po naniniwala? Without 13 years of suffering, hindi matatanggap ni Joseph yung gift ni Lord na 80 years ng prestige or kasikatan. Just imagine, 13 years siyang naghirap, pero yung nag-iintay pala sa kanya na kasikatan, nag-iintay sa kanya na kapangyarihan, 80 years. What's the point? Maaaring sobra kang naiinip sa haba ng panahong may mga suffering sa buhay mo, pero maniwala ka, mas mahaba ang panahon na mag-i-enjoy mo ang bunga ng mga pagtitiis mo sa buhay mo. Maaaring ang tingin mo, sobrang haba na yung panahong pinagtitiis mo, pero maniwala ka, isang araw magugulat ka pa sa panibago na pinakamagandang bunga ng mga pagtitiis mo. At maaaring sa haba na ng panahong nagtitiis ka sa sakit ng kaloobang dinala sa iyo ng isang tao, pakiramdam mo parang mahihirapan ka nang ibigay ang pagpapatawad mo. But sino naniniwala? Mas mabuti pa rin na ibigay ang pagpapatawad kaysa ipagkait ang pagpapatawad. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Mas mabuti pa rin ibigay ang pagpapatawad sa mga nakapanakit sa iyo, doon sa mga nagtaksil sa iyo, doon sa mga nang abandon sa iyo, doon sa mga nang reject sa iyo. Now the question is, what forgiveness may bring to us? Alam niya po, unang-una, only choosing to forgive can bring you complete healing
and restoration. Alam niyo po, totoo ba? Wala namang nasaktan emotionally, nagkimkim ng pagpapatawad sa nakapanakit sa kanya, ang totoong gumaling. Totoo ba yan? Hindi ka gagaling hanggat hindi ka natututong magpatawad. Wala namang nasaktan emotionally na nagkimkim ng pagpapatawad sa nanakit sa kanya na totoong na-restore. Hindi ka ma-restore. Hindi ka mabubuo uli hanggat hindi ka natututong magpapatawad. What's the point? Una, pwede namang tuloy ang buhay sa'yo na hindi ka nagpapatawad pero ikaw pa rin ang magbubuhat ng emotional pain mo. Ito po ang totoo. Pwede namang tuloy ang buhay eh. Si Olga, kahit di mo patawarin si Roy, pwede tuloy pa rin ang buhay nyo. Pero, ikaw rin naman ang masasaktan. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Pwede naman tuloy ang buhay sa'yo sa kabila ng ayaw mong patawarin yung nagtaksil sa'yo. Pwede naman tuloy ang buhay sa'yo sa kabila ng ayaw mong patawarin yung nang iwan sa'yo, yung nang reject sa'yo. But the question is, hanggang kailan mo ipararanas sa sarili mo yung sakit ng pagtataksil sa'yo? Hanggang kailan mo gustong iparanas sa sarili mo yung sakit ng pang-abandon sa'yo? Hanggang kailan mo gustong iparanas sa sarili mo yung sakit ng pang-reject sa'yo? Alam niyo po, kasi nga, baka yung nagtaksil sa'yo, hayahay na buhay, pero ikaw, bigat na bigat pa kalooban mo dahil ayaw mong bitawan ang pagpapatawad mo. Baka yung nang reject sa'yo, yung nang iwan sa'yo, masaya na sa buhay niya, pero ikaw puno pa ng lungkot. Baka ikaw huminto pa buhay mo. Pansinin niyo si Joseph, ang totoong turning point ng buhay niya, hindi naman nung naging gobernador na siya ng Alam niyo po, ang totoong turning point ng buhay niya, nung patawarin na niya yung mga taong nang betray sa kanya. Doon sa ating pong reference verse dito sa Genesis, kung saan pinatawad na ni Joseph yung kanyang mga kapatid. Alam niyo po, ang totoong turning point ng buhay niya, nung patawarin niya yung mga taong naghulog sa kanya doon sa balon. Yung mga taong dahilan bakit siya nakulong. Yung mga taong dahilan bakit siya napunta ng Egypt. Why? Because new beginning always start with saying goodbye to your painful moment. Dapat marunong kang mag-goodbye doon sa mga painful moment ng buhay mo. Hindi lang doon sa mga taong nanakit sa'yo, nang iwan sa'yo, nang reject sa'yo, maging doon sa kabuuan ng karanasan na yon. Dapat marunong kang magsabi ng goodbye sa karanasan na yon. Another thing, ano ba dinadala sa atin ng pagpapatawad? Only choosing to forgive can bring you complete enjoyment and being more favored. Alam niyo po, totoo ba? Unless you forgive doon sa mga nakapanakit ng kalooban mo, doon mo palang mararanasan yung totoong enjoyment eh. Doon mo palang mararanasan yung totoong favor and satisfaction sa buhay na ito. Why? Kasi nga sa ayon sa gusto mo, ninanakaw ng betrayal, ng pagtataksil, ng rejection, ang isang buhay na puno ng satisfaction. Sa ayaw at sa gusto mo, ninanakaw ng pang-iiwan ang enjoyment ng isang taong iniwan. Sa ayaw at sa gusto mo, ninanakaw ng rejection ang enjoyment ng taong na-reject. And the only way para bawiin yung kinuhang enjoyment sa buhay mo nang nagtaksil sa'yo, patawarin mo siya. The only way para bawiin yung enjoyment na ninakaw ng taong nang iwan sa'yo, nang abandon sa'yo, nang reject sa'yo, is patawarin mo siya. At ang pinakamalinaw na sign na naibigay mo na pagpapatawad mo, una, kaya mo nang magbigay ng pabor sa nakapanakit sa'yo. Madali ba yon? Mahirap yon. Masakit yung mapagtaksilan ka, pero mas masakit yung kailangan mo pang bigyan ng pabor yung nagtaksil sa'yo.
Minsan kala nyo sa pelikula lang sa mga pelikula lang napapanood yon, sa mga teleserye lang. Hindi. Tanungin mo nga yung katabi mo. Alam na alam niya yon. Alam niya po, masakit na yung iniwang ka, pero minsan, mas masakit yung kailangan mo pang bigyan ng favor yung nang iwan sa iyo, yung nang reject sa iyo. Alam niyo po, ang tanong dito, bakit kailangan mong gawin yon? Bakit iniwang ka na, ni-reject ka na, kailangan mo pang bigyan ng favor yung tao na yon? Alam niyo po, because that's the only way not just to forgive, but also to show being more favored than the one whom hurt you. Alam niyo po, pag pala nagpapatawad tayo at nagbibigay ng favor doon sa mga nakapanakit sa atin, doon natin mas naipapakita na mas higit tayong pinagpala ng Diyos. Si Joseph, doon niya mas naipakita na mas pinagpala siya ng Diyos matapos siyang iwan ng mga kapatid niya nung patawarin niya nung bigyan niya ng favor Doon niya mas naipakita yon na sa kabila ng lahat, pinagpala ako ng Diyos. Alam niyo po, kung ikaw, pansinin niyo yung sinabi ni Lord dito sa Matthew chapter 5:39, doon sa second part ng 39 at saka sa 40, ang sabi doon, kung ikaw ay sampalin ng sino man sa kabilang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang sa kabila. Sino po nakabasa na nito? Nabasa na ninyo? Sino rito gusto niya gawin sa katabi niya yon? Alam niyo po, sabi naman ng Panginoon, sabi pa ron, kung ipagsakdal ka ng sino man at kunin ang iyong baro, ibigay mo rin sa kanya ang iyong balabal. Ano ba ibig sabihin dito ni Lord? Alam niyo po, yung una, by offering the left cheek, the victim resists humiliation by inviting a right-handed jab which exposes the slap as a violent act that failed to reduce the humanity of the victim. Ikalawa, yung pagbibigay ng baro at balabal, ganap na nahuhubara ng isang tao at sa kanilang kultura, yung public nudity ay nagdadala ng kahihiyan hindi lang sa hinubarang tao, kundi doon sa mga nakakakita sa kanyang kahubaran. Gaya ng case ni Noah doon sa Genesis 9:20-23, meaning, pag nagpatawad ka, nagbigay ka pa ng pabor sa nanakit sa iyo, mas naipapakita mo na sa kabila ng lahat, mas buo ang pagkatao mo. Kaya pala sinasabi ng Panginoon, pag sinampal ka, ibigay mo yung kaliwa. Pag hinubarang ka, o pag kinuha ang iyong baro, ibigay mo pa yung balabal. Ang ibig sabihin pala dito ng Panginoon, sa kabila ng ginawa sa iyo, na ipapakita mo, buo ka pa rin. Buo pa rin ang pagkatao mo. Alam niyo po, pag nagpapatawad ka pala at nagbibigay ka pa ng favor sa nanakit sa iyo, ipinapakita nito na hindi ikaw, kung hindi yung nanakit sa iyo ang kahiya-hiya. Yung nang iwan sa iyo, hindi ikaw dapat ang makaramdam ng kahihiyan, kundi yung nang iwan sa iyo. Yung nang betray sa iyo. Sa halip ikaw, yung asawa mo ang dapat makaramdam nun. Yung nang reject sa iyo, sa halip ikaw, hindi. Yung nang reject sa iyo ang mas kahiya-hiya. And finally, ano ba dinadala sa atin pag nagpapatawad tayo? Only choosing to forgive can bring you complete peace and freedom. Totoo ba isa sa mga pinakamasakit na karanasan? Yung first time mong kausapin yung taong nagtaksil sa iyo. Totoo po ba yan? Ang hirap kausapin nung taong nag-reject sa iyo. Yung first time, nakakausapin mo siya, ang hirap nun. Yung taong nang abandon sa iyo, first time mong kakausapin, hindi madali yon. Isa sa mga pinakamahirap na karanasan, yung kausapin sa unang pagkakataon, yung nang reject sa iyo, yung nagtaksil sa iyo, yung nang abandon sa iyo. But sino po naniniwala? Hanggat hindi mo pa kayang kausapin na nakit sa iyo, hindi mo pa naman kaya talagang tanggapin yung ginawa sa iyo.
Ito po ang totoo. Hanggat hindi mo pa kayang kausapin yung nang-reject sa'yo, yung nag-betray sa'yo, yung nang-iwan sa'yo, ibig sabihin lang nun, hindi mo pa kayang tanggapin yung ginawa sa'yo. Hanggat hindi mo kayang kausapin yung nanakit sa'yo, hindi mo pa kayang harapin yung ginawa sa'yo. At hindi mo pa kayang patawarin yung ginawa sa'yo. Ang problema, hanggat hindi mo kayang magpatawad, una, you have put barriers to the miles you may go through because of unforgiveness. Sino po naniniwala? Ang layo pa ng pwedeng marating ng journey mo. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Malayo pa ang mararating ng buhay mo. Sa kabila ng mga may nang iwan sa'yo, sa kabila ng mga may nang betray sa'yo, may mga nang reject sa'yo, ang layo pa ng pwedeng marating ng buhay mo. Alam niyo po, you have a lot of miles to go sa iyong journey. Pero kahit gaano pa kalayo ang pwedeng marating ng journey mo, tandaan niyo po, kahit gaano pa kalayo ang pwedeng marating ng buhay mo, and though you still have miles to go through, may isang bagay ka munang kailangan gawin. Ang piliin mong maging malaya. Ang piliin mong umalis dun sa kahapon. Ang piliin mong umalis mula doon sa nakaraan. Bago mo marating yung malayong inihahanda pa ng Diyos na buhay sa iyo, kailangan mo munang maging malaya. Maging malaya sa sakit ng pagtataksil, maging malaya sa sakit ng pangiiwan, maging malaya sa sakit ng pangre-reject sa iyo. So church, again, hindi laging madali ang magpatawad. Hindi laging magaan ang magpatawad at hindi laging naibibigay ang pagpatawad o pagpapatawad. Though forgiveness is a process, but it begins and continues with your choice. Magsisimula siya, magpapatuloy siya sa pagpili mo na magpatawad. Kailangan mo siyang piliin, hindi lang dahil gusto mong magpatawad, kundi piliin mong magpatawad para sa paglaya mo sa pinakamasakit na karanasan ng buhay mo. Piliin mong magpatawad para sa paglaya mo sa pinakamalungkot na phase ng buhay mo. At kailangan mong magpatawad para maranasan mo ang paglaya sa pinakamahirap na kwento ng buhay mo. Alam niyo po, each and every one of us, meron tayong kanya-kanyang kwento ng buhay na masakit. Totoo pa ba yan? Meron tayong kanya-kanyang kwento ng rejection eh. Meron tayong kanya-kanyang kwento ng betrayal. Meron tayong kanya-kanyang kwento ng abandonment. Pero kahit sino pa yung gumawa nito sa buhay mo, still, you are in control of your decision. You are in control of your choices in life. You may choose to stay with your pain. You may choose to stay with your suffering, but you may also choose to be freed from the past. You may also choose to be healed and to start a new beginning. Gaya po ng madalas na sinasabi ko, new beginning always start with a painful ending. Masakit man, pero kailangan mo siyang iwan para sa bagong simula at kwento ng buhay mo. Sino po rito gusto niya, ganap na niyang iwan yung pace na yun ng buhay niya. Yung pinakamalungkot na pace ng kanyang buhay, gusto niya, maiwan na talaga. At sino po rito gusto niya, yung pinakamasakit na pace ng kanyang buhay, gumaling na talaga siya. Wala na talaga yung tip of the arrow na tinatawag natin sa puso natin. Kahit maalala mo pa, kahit makakita ka pa ng kaparehas na karanasan, hindi ka na masyadong masasaktan. Alam niyo po, this morning, this is the day that God has given to you for you to start a new beginning na pwede mong sabihin, Lord, galing na ako.
Lord, malaya na ako. Pwede mong sabihin sa Lord, Lord, handa na ako